Okay. Hello, my dear Taurus. First 15 days of November 2023, first 15 days. This is from November 1 hanggang November 15, 2023, general reading. Ulitin ko mga my dear Taurus, ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Kumusta ka my dear Taurus? I hope, I wish, I pray, my dear Taurus, na nasa mabuti kang kalagayan sa mga oras na ito. And bago tayo lubusan na magpatuloy, my dear, sa iyong reading, kukunin ko na rin itong pagkakataon na ito, mga my dear Taurus, na magpasalamat sa inyo sa unconditional love and support, sa walang sawang suporta at pagmamahal na pinapakita po ninyo dito sa ating channel, mga my dear. From the bottom of my heart, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Okay, my dear Taurus, last 3 shuffle na tayo. Last 3 shuffle. Tapos cut na natin into 3. Okay, last one na ito. And let's start your reading, my dear. First card mo, my dear Taurus, ay the Ace of Sword. Okay? Pag lumalabas ang Ace of Sword, ito yung energy, my dear, ng karunungan. Okay? Mga panibagong idea, creative idea. Pakiramdam ko, my dear, parang karamihan sa inyo, mawawala na yung tinatawag nila na brain cloud or parang blockage. Alam mo yung typical na parang hindi ka makapag-isip ng maayos? Yun yung tinatarget ng card na to, my dear. Sa paglabas ng ating Ace of Swords, yun yung tinatarget niya. Nasa first 15 days of November, maging creative ka, kung ano yung mga papasok sa isip mo, yung mga magaganda lang talaga na mga bagay na makakatulong sa'yo para maging successful ka in life. Okay? The Ace of Swords, ang ganda. Opening card, super nice. Next card natin over here is the Emperor. Diba? Sabi ko kanina, tatanggalin, my dear, yung parang brain cloud. Yung parang comment nga below kung ano sa tingin nyo yung ano ng brain cloud. Kasi anong Tagalog ng brain cloud? Kasi parang ano siya, pag sinabing brain cloud, yung parang hindi ka makapag-isip masyado. Yung parang lagi kang balisa, lagi kang wala sa ayos or something, tapos kung ano-ano nang iniisip mo, marami kang brain cloud. But so far, ang taas ng dalawang card mo, my dear. The Ace of Swords and the Emperor. Ano to, my dear? Success card to. Ibig sabihin, magiging very creative ka, problem solver, yun ang nakukuha ko dito. And marami sa inyo, my dear, ang pinaka-goal nyo talaga is maging successful, maging mayaman, maging powerful. Ito talaga yun, my dear. Ito yung card na yun. Maging si Emperor. Energy din ng pagiging leadership. Energy ng pagiging leader, di ba? Leather. Leather, ano yun? Leather na sapatos, leather na jacket, leather. Okay, so energy ng pagiging leader. So, very effective ka rin na maging leader, my dear, kasi yung mga idea mo talaga is mag-work. Talagang super nice nung dalawang card na to. And energy papuntang success. Ibig sabihin, my dear, meron lang ha, ito lang ha, nararamdaman ko lang ha, there is a good tendency, meron tendency, my dear, na dahil sa combination ng dalawang card na to, kung ano yung mga bagay na uumpisahan mo, my dear, sa first 15 days of November, yung mga effort mo, yung mga pagod mo, yan na yung magdadala sa'yo, my dear, sa tayog ng tagumpay mo. Kung ano yung mga bagay na uumpisahan mo, my dear, sa first 15 days of November. And sa energy ng Ace of Swords, parang meron siyang kinakat, na kamalasan mo. Yun ang nakukuha ko, kamalasan, misfortune, at kung ano-ano man ng mga negative, parang tinatanggal niya. Pero nag-uumpisa siya, my dear, sa isipan mo. Kasi very powerful ang isip natin eh. Kung puro nega ang nasa isip mo, my dear, puro nega din ang magiging result. So, maganda tong dalawang card na to. Next card natin, my dear, is the Four of Wands. Stable energy. No? Parang lamesa. May 4 na paa. Stable, di ba?
Imagine mo kung tatlo lang ang paa ng lamesa, tatayo ba? Hindi. Normally na ano to my dear sa pagiging stable ng buhay. So marami talaga sa inyo my dear, ang target nyo na talaga is magkaroon na talaga ng stable na buhay. And nako-connect din to sa energy ng marriage. So posible my dear na meron kayong aayusin ng mga relationship, meron kayong aayusin ng mga connection, or meron mga magpapakasal sa inyo. 'Di ba? Congratulations. But so far, ang ganda lang isip mo my dear, super clear lang talaga. Maganda kasi yan, pag super clear ng isip mo, at super ganda ng mga iniisip mo, maganda din yung nagiging result. Pero kung puro negative din yung mga nagiging results, syempre. Next card natin over here is the Hermit. Ay, nag-hermit ka. So, wag naman natin masyadong sisihin, my dear, yung mga misfortune, yung mga aswang dyan, mga maligno dyan, yung mga mangkukulam dyan. Wag natin masyadong sisihin. Kasi posible, my dear, na nagbabayad ka lang ng mga kalokohan mo in the past. Kasi hermit to. And pag nag-hermit, my dear, ang isang tao, ito yung parang nag-i-emote, parang ganon, mga realization sa buhay. Minsan may dear, hindi matanggap-tanggap, hindi ma-digest. Basta, ang dami nangyayari dito sa hermit, no? Ang dami nangyayari dito sa hermit. So, lately, my dear, nagkakaroon ka ng hermit. Or, sabihin na lang natin para mas maintindihan mo, pinagbabayaran mo yung mga karmic na ginawa mo sa mundo. Kaya nagkakaroon ka ng konting misfortune, 'di ba? So, wag natin isisi lahat, my dear, sa mga negative. Kasi kung meron kang brain cloud dito, my dear, there's a tendency na meron kang iniisip ng mga negative or lagi kang nag-iisip ng negative. Ay, inaaway nila ako, pinagkakaisahan nila ako, ay, kinukulam ako ni ganito or ni ganyan, ni ganon. Posible naman, hindi ko tinatanggal. Pero, kung sakasakali naman, my dear, na meron mga ganon, kasama din siya sa matatanggal. Kasama siya, all in one, lahat. Kasi brain, ano yan eh, brain cloud yan eh. Brain, ano yan eh, brain na yung mga blockages sa loob ng brain. Yun ang tatanggalin niya, my dear. Para maging, ano ka, maging successful ka. Posible, my dear, na dito sa hermit mode na to, ito yung mga ginawa mo mga action kasi nakaharap ka pa ganito eh. So, nag-hermit ka, sana mayaman na ako ngayon kung hindi ako nagpauto kay ganito. Sana mayaman na ako kung hindi ako bumili ng ganito. Sana mayaman na ako kung hindi ako gumastos ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. Alam mo yung mga pagsisisi, my dear. Sabihin na lang natin si hermit is pagsisisi, more on pagsisisi. Pero, may lesson learned naman, 'di ba? Kasi marami nagsasabi na si hermit is more on negative. Ako hindi. Nag-hermit ka kasi meron ka mga bagay na kailangan mong makita para hindi mo na ulit-ulitin. Yan ang reason ni hermit, okay? So, additional message na tayo mga my dear. So far, ang ganda nung card mo, ang ganda nung reading, very positive. Okay, additional message tayo my dear. Additional message ng Ace of Sword. We have here the Ten of Sword. Ay, Ten of Wands pala yan. Ano ba yan? Gusto ko pang gawin Ten of Swords, sorry naman. Ten of Wands, my dear. Kita mo my dear, hirap na hirap ka. Diba? Hirap na hirap ka, my dear. And number 10 to, completion, my dear. So, kung ano yan mga bagay na hirap kang gawin, hirap na hirap ka talaga, hirap na hirap kang yumaman, hirap na hirap kang ayusin yung relationship, hirap na hirap. Kung ano man, my dear, yan na hirap ka, my dear, ayan na, my dear, dumating na si Ace of Sword. Pinuputol niya na, my dear, ang iyong paghihirap. Diba? Ginagabayan kanya, binibigyan kanya ng katalinuhan para masolusyonan yung mga problema mo para hindi ka na talaga mag-struggle in life. Tingnan mo yung combination, my dear. Look at the combination. Diba? Ano yung pinuputol niya? Yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo. The Ten of Wands. Diba? Gusto ko pa nga gawin Ten of Sword. Pero anyway, kung Ten of Sword naman, ganun pa rin. Tatanggalin niya, my dear, yung mga blockages sa isipan mo. Kasi ano yan eh, posibleng toxic energy din, Ten of Swords. Pero Ten of Wands, so ibig sabihin yung mga bagay na gusto mong matapos, na hindi matapos-tapos, na hindi maumpisahan kasi nga meron kang brain cloud, di ba? Saan ko ba nakuha yun? Basta parang brain cloud, blockages, brain freeze. Iba yung brain freeze eh. Brain freeze, pag kumain ka ng malamig, nagkakaroon ka ng brain freeze. Basta, yung parang mga ano dyan sa utak mo, mga agiw-agiw, mga sapot-sapot. The Emperor, and the Justice Card, my dear, di mo ko pinahirapan sa reading na to, bati na tayo. I love you na talaga. Okay, sa Justice Card, my dear, marami sa inyo mag-uumpisa ang pagyaman sa first 15 days of November, tapos, di mo ba nakikita? Kokontra ka pa? Ayan, Emperor in the Justice. Kung meron ako naririnig na kumukontra, gigigil ako eh.
Ayaw mo ko matapos mag-reading. Patapos na eh. Sorry naman. Okay. Let's go. The Four of Wands and the Devil. Okay? Yun nga lang, hindi mawawala to. Meron talagang mga tao na hindi magiging masaya na umaangat ka. So, be careful, my dear. Lalo na sa loob ng tahanan or the people na super close sa'yo. Kasi nandito siya, my dear. Oh. Sabi pa nga nila, you cannot trust anyone. Totoo yon. Pero hindi naman kita binibigyan ng anxiety, di ba? Mamaya magkaroon ka na naman ng paranoia, di ba? Yun lang, medyo mag-ingat ka lang, my dear. Total, bibiyayaan ka naman ng katalinuhan, my dear. So, makikita mo na kaagad to. Energy ng the devil is more on yung mga nakakasama mo. 'Di ba? So, pakinggan mo na mabuti, tingnan mo na maigi sino yung mga nakakausap mo. Posible mga toxic energy din to kasi devil, 'di ba? Posible nga sa relationship, 'di ba? Yun ang nakukuha ko dito. But so far, general to, so lahatin natin. Wag lang tayo mag-focus sa relationship, lahat. Meron devil energy. Okay? Last card, second to the last, we have here the King of Wands. More on movements to, my dear. No more on action, creation, creative, power, focus, concentration. Ang ganda. So, ibig sabihin, nagtapos ka na talaga, my dear, dun sa hermit mode. Okay? Nagtapos ka na dun sa hermit mode, na-realize mo na yung mga kagagahan mo, yung mga mali mo, and everything. Yun nga lang, meron pa rin talaga tayo dito mga distraction, hindi ito mawawala, habang nabubuhay ka sa mundo. Meron talagang mga tao na naiinggit sa'yo, gusto kang hilahin, i-distract ka, at kung ano-ano pang mga, devilish energy, di ba? Pero super ang ganda nung card mo to the point na nauna tong Ace of Swords. Hindi ako nangangamba dito sa devil energy mo kasi that is a blessing of katalinuhan yan, my dear eh. So magiging matalino ka, very very smart ang ating mga my dear Taurus, di ba? Bottom deck of the card, hidden message we have. Teka, ay pakuha. We have the World card. Happy ending, completion. Ang ganda, my dear, ng reading mo. Di mo ako pinahirapan today. At higit sa lahat, hindi ako na high blood sa reading mo. Super, super nice. Ang ganda, my dear. Moving forward, the Knight of Wands, Two of Wands, the Knight of Swords. Ang ganda, my dear. Super, super nice lang. Talagang moving forward ka, natatanggal yung mga blockage mo. Ang pinakamaganda dito sa reading mo, my dear, parang umaayon sa iyo, my dear, ang pagkakataon. Parang tinutulungan ka, my dear, ng pagkakataon ng panahon na makita kung saan mo ilalagay yung energy mo nang hindi nasasayang. Yun ang maganda sa reading na to. Maganda sa card na to, my dear, ha? So far, my dear, congratulations. Una, dahil hindi mo ako hinay blood. Pangalawa, ang bilis ng reading mo. Okay? Yun lang yun. Congratulations din sa mga opportunity na darating sa'yo. Yun lang. Okay, bye-bye. Joke lang. My dear, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of November 2023. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe! Pag-click po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And of course, free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Salamat, my dear Taurus!